Yun. Yun. So mamayang gabi mga kalapatids, loading night na. First lap na talaga ng ating SDR. Sana makauwi yung ating mga alaga. Sana kayanin nila. Gumaka, Quezon. The next day. Magandang araw mga kalapatids. Welcome back sa tambayan natin, Chocobulop TV. Tignan nyo, napakainit ng panahon. Alas 12:30, mag-aalas 12:30 mga kalapatids. At ngayon lang tayo umakyat dito sa ating flyer slope dahil kagabi napuya tayo sa paglo-load ng ating mga alagang ibon, si Erit at saka si Naruto dun sa loading station. Nako, ang haba-haba ng pila mga kalapatids at kung hindi ako nagkakamali, halos 12:30 na ng madaling araw nakapag-load ako. Dito pa lang yan sa aming loading station sa sector namin, sa BBC Manila. Alright, pero dun sa iba, ang balita ko, inabot yung ibang loading station ng hanggang alas 3 ng madaling araw eh. May mga nakapila pa. Ganun kasigla yung pigeon industry natin ngayon dito sa Pilipinas dahil nga dito sa club na to, isipin nyo, iba-iba man yung estado, kalagayan ng mga fanciers o yung mga nag-aalaga ng ibon, ng kalapate dito sa ating bansa. Pero dun sa mga palaro nila kaya palang pag-isahin. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, big time ka, small time ka. Ayan, magkakalaban dito mga kalapatids. At sa dami, libo-libo ng ibon yan, lahat yan magagaling. O sa breeding pa lang, dumaan sa selective breeding, tsaka selection processes ng mga fanciers. As andyan din yung mga idol natin, mga legends sa pigeon industry. Ayan, napakasaya mga kalapatids. At sa dami ng ibon na yan mga kalapatids, swerte talaga yung mananalo o yung magkakamit ng papremyo. Napakalalaki kasi ng papremyo nila. At yan ang nakikita nating dahilan kung bakit marami ang sumasali. At syempre, hindi lang yun, yung enjoyment mga kalapatids. Ibigay natin yung ating buong makakaya. Malay nyo, di ba mga kalapatids? At makikita nyo ang kalaro nyo, yung mga legendary fanciers, mga idol natin sa larangan industriya ng pag-aalaga. Enjoy natin, bigay natin yung best natin. Enjoy the competition, enjoy the process. Malay nyo, di ba? Kung para sa atin talaga yan, darating at darating yan. Pero siyempre, enjoy na lang natin dahil dun pa lang panalo na tayo mga kalapatids. At ang hiling lang natin ay makauwi yung ating mga ibon na isinampa kahapon o kagabi. Kasi kahit hindi naman mabibilis yan, ang isang racing pigeon naman kasi mga kalapatids, hindi lang naman yan pa sa bilis tinitignan. Alright? So yung karakter ng ibon, yung attitude ng ibon, pagka malayuan ng liparan, lalo na south tayo ngayon, hindi pabilisan yan mga kalapatids. Oo, nandun yung pabilisan, pero kadalasan yung mga mabibilis, sila yung hindi nagpe-perform sa dulo. Hindi totoo yan. Yung mga mabibilis, kadalasan base sa ating experience, yan yung mga kadalasang unang nadadali dun sa mga lambatan. Bola lang yan. Oh, lalo na ngayon may mga bali-balita na nagsisimula na naman yung mga sanggano na nanlalambat ng ibon sa iba't ibang lugar. Naglalambat sila ng mga alaga, nakatayo na naman yung mga kawayan nila na may mga net panghuli ng ibon. Hindi na natapos-tapos yan. Kadalasan yan, yung mga mabibili, sila yung unang sumasabit dyan kasi sila yung nasa unahan ng ng grupo ng mga ibon And then kapag yung mga mababagal dumadaan na, nakikita nila may mga nakasabit na. So iniiwasan nila. So ganun mga nangyayari mga kalapatids. Kaya okay lang yan. Kahit hindi naman ganun kabilis ang ibon natin at na-train naman natin at may karakter naman na umuwi, hindi naman sila aabot ng derby kung talagang di ba? Hindi sila karapat dapat. Anyway, ano man ang mga pagdaanan nila, sana makayanan nila. Samantala, ito mga kalapatids, yung ating feeder o yung patukaan, dito ko na nilagay. Kung napansin nyo sa mga previous episode natin, dito ko na siya nilagay dahil purpose niyan mga kalapatids na kanubi ay para masanay na sa ganitong edad pa lang yung ating mga young bird, masanay na tumuka na nilalabas nila yung ulo nila dito sa steel matting na to, yung mga butas-butas na yan, lalabas nila yung ulo nila dyan para tumuka, para pagdating nila sa track sanay na. Kasi pagka hindi sila sanay mga kalapatids ay wala, hindi sila makakakain ng maayos dun sa track, lalo na pagka derby na.
pagka 2 days race na yung nilalaro ng ating mga alaga. Kagaya ngayon, Sabado, holding day, at kaninang umaga dun sa live ng club nagpakain, nagpatuka sila dun sa loob ng crates. At kapag hindi sanay yung ating mga alaga na idukwang yung kanilang mga ulo dito sa ganitong butas-butas, hindi sila makakatuka ng maayos at wala silang magagamit na lakas, o diba? So ayan, sinasanay na natin sila. Nung unang kabit ko nito, naaasiwa pa silang ilabas yung kanilang mga ulo. Tutuka sila, tapos ipapasok uli nila pabalik yung kanilang mga ulo. Pero ngayon mga kalapatids na kanubi, nasasanay na sila na binababad na nila yung ulo nila dyan habang tumutuka. So patuloy na gagawin natin yon dito sa ating love. Kahapon, di ko lang na-videohan. Ayan, naka-feathering lahat yan mga kalapatids. Putol lahat ng mga primaries niyan, yung 3 huling primaries sa kanilang pakpak. Ito si Jessie, putol yan. Ito, pati itong yung anak ni Angel. Ito, si second class. Yan ang tawag ko dyan, si second class. Alright. Putol yung kanilang mga pakpak. Ito lang ang hindi putol kasi pagkatapos ng bartulihan nito, parorondahin natin to, palalakasin natin to. Then after 10 days ng kanilang mga putol na primary feathers, huhugutin natin yan, bubunutin natin yan para masimulan ng tumubo. Pagka tumubo yon mga kalapatid, sisimulan na natin yung training camp. Sa summer na darating, ito yung ating young bird category. Yan yung nakasingsing na yan, na kulay pula. Tapos ito si second class, yan, tsaka si Jessie. Siguro lilipad din natin to mga kalapatids. Tatlo sila yung isasabak natin doon sa training, kaya pinaghahandaan na natin yan. Ngayon pa lang naka-feathering na yung mga yan. Alright, at sisimulan ko na rin yung pag-cleansing dito, pagkukondisyon sa patuka. Ang ginagamit ko na mga kalapatids ay yung depurative mix na tinatawag. Kasi yan para makatulong sa pag-flush ng toxins sa kanilang katawan. Yan ay mga light mix. So pag-usapan natin yan sa mga susunod mga kalapatids, yan depurative mix na yan. Yung ganyang klase ng patuka, magandang gamitin din yan sa pang-maintain para hindi naman masyadong tumaba yung inyong mga alaga. Lalo na ito, wala pa namang lipad yung mga yan at naka-feathering, so hindi sila lilipad, hindi ko sila palalabasin. Ayan, nakasarado yung kanilang trapdoor. Nakaharang, bubuksan lang natin yan bukas kapag pauwian dun sa 2 ibon natin. So yan muna ang titirahin nila, depurative mix. Okay? O yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikipagkwentuhan. Bukas abangan tayo mga kalapatids, walang mawawala. Kaya tutok lang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam.